So good day everyone, I'm Ro Angelica Alex. So for today, we're going to talk about our lesson called fault finding. So fault, alam naman natin na ang fault ay error na nagiging reason kung bakit nagka-crash yung computer natin. So there are basic fault finding guide you could use in order to find fault. So first one, check that all components are in the correct position and orientation. So, pinakauna mong gagawin is check mo yung mga components ng PC mo. Kung maayos ba yung pagkakalagay, wala bang kabigay, ganyan, na nakaano sa components ng PC mo. Kasi, once na may hindi maayos yung pagkakalagay dyan, pwede ito maging cause ng fault. Nag-gets ba? So, yung second is, check that there are no short circuits, excessively high current drain in the power supply may indicate shorts. So dito, isi-check mo kung walang short circuits. Since kapag may high current na drain sa power supply, nagkakasik ng short at pwede din ito makita sa mga saksakin ganyan. Magagamitan mo siya ng equipment like multimeter na sapat sa electricity throughout the computer. So, third, carry out some basic electrical tests to ensure power is reaching all parts of the circuit. Kagaya nga na number 2. Magiging solution mo dito is i-check mo yung saksakan mo, ganyan. Tapos pwede mo siyang gamitin ng multimeter or an equipment since kailangan mo siya i-test at ma-ensure yung power is nag-reach sa circuits. So, fourth one, check all components are functioning correctly. I-check mo or iisa-isain mo yung components kung nag-overheat ba, kung nag-work ka ng maayos or may sira ba. Number 5, remove and test suspect components using appropriate test equipment. Alternatively, substitute obvious components with the tried and tested one. Let's say, nag-check ka ng components mo, tapos may nasira kang sira or di maayos signal. So, pwede mo siyang palitan, kaya nga alternatively, pwede mo siyang palitan ng kagaya ng pinalit mo, bago man o hindi. Basta, mag-fit or maayos pa kung alam mong gagana ka. So, yung pang 6. Make a thorough check of circuit voltage, current signals using appropriate test equipment. Gaya ng number 2 at number 3, gagamitan mo siya ng multimeter or an equipment basta nabibigyan siya ng supply electricity throughout the computer. So, number 7. Where kits are connected to other equipment, check for compatibility problems by testing on alternative equipment. I-check mo kung compatible ba yung ginagamit mo. Like, for example, bago pa lang yung computer mo. Then, bumili ka ng speaker. Tapos, pagkaano mo, hindi siya compatible. So, ang nangyayari dyan, hindi siya gagana kasi nga hindi siya compatible, diba? So, pag pinilit mo naman to, may possible pa na masira siya. So, pag alam na natin hindi compatible, huwag na natin ipilit kasi nagsasayang ka lang ng pera. Tsaka masasayang lang din yung binili mo kagaya ng speaker or ano device, ganyan. So, mas maigi talaga kung i-check mo muna kung compatible ba yung binili mo or mag-fit ba siya sa computer na gamit mo. So, yan po yung mga basic fault findings guide makakatulong sa pang-araw-araw natin para mahanap yung mga faults ng device or PC. So next is fault finding can be quick and easy or a case of time, effort, and perseverance. So bakit nga ba importante na matutunan natin ang fault finding? Kasi once na magkaroon tayo ng idea at madagdagan na maano natin sa knowledge natin, hindi na tayo mahihirapan kasi
natutunan na natin siya eh. Madali na natin masosolusyonan yung mga issues ng computer natin, like, ng mga faults, ganyan. Kasi, may alam na tayo. At saka, hindi naman siya mahirap gawin. Kaya, low efforts lang siya. Kasi, may guide naman tayo na tinitignan. Then, yung next is, yung most serious problem. If yung paulit-ulit na nag-reboot yung PC mo, so, here, malalaman mo na yung problem. Dito na yung papasok yung power supplies, bias bit codes, and cable issues. So, alam naman natin na yan kasi na-discuss na yan. So, ulitin ko lang, yung bias bit code is nagpa-perform siya ng post power on self-test. Tapos, may maririnig ka sa speaker na beeps na, like, device mo ganyan, like short bits, mahabang bits. Tapos yung cable issue naman is, malamang problema sa cable. Tapos, magkakasot ng internal issues para masolusyonan mo. Huh? Pwede siyang cause ng internal issues para masolusyonan mo ito. So, gagawin mo is aalagaan mo yung cable mo. Kasi, ano lang siya, para siyang charger. So, like, kasi once na ano mo lang yan, mabilis siyang masira. So, mas maganda talaga kung aalagaan siya. So, yun lang po. Ating lesson is called fault finding. So, again, I'm Angela Kaamit. So, this is my reporting in fault findings. Thank you.